tudloan na lang good mo kay basi dili mo matudloan si teacher. So nag-isip ko kay last week ko man ko nag-isip na natudloan mo, pero ginahulat na ako kay basi tudloan mo karong week. Kay wala man magitudloan para dili ta makuan og ma dali gisahon ta ni Ma'am Dalig kaatubag ta ana. So ang topic na to is reagent insert or package insert. So dili na ko i-discuss gid overall kato mga important points lang na gitudlo sa mua ni Sir George tong nag-teacher siya sa mga sa clinical chemistry and mo lang to ang na calculation nakabalo jud ko nakabisado jud nako na calculations na ano kanang kailangan pa og further na tudlo ni Ma'am Dalig but itudlo na ni Ma'am Dalig sure ko. So next, so what is reagent insert? Reagent insert gives necessary details about the reagent. So sa reagent insert na tanan kung familiar ba mo sa familiar di ba mo sa sa material safety data sheet. So si material safety data sheet is ano po siya insert sa certain chemical. So same lang na sila og unod. Like na dito tanan procedures, ang iyang proper storage, proper handling and everything na kailangan nimo for testing. So si reagent insert it includes the details about the reagent, its use, importance, procedures, reference number, etc. So each reagent insert could differ depending on the analyte being tested. So kung makita ninyo sa reagent insert, each analyte pareha lang na og format halos gets ninyo. Binakulbaan ko, ma-pressure ko sa inyo. So kani ang reagent insert differ depending on the analyte being tested. So iba-iba lang contents pero ang format sa reagent insert the same lang. So bisag unsa pa na bisag glucose pa na bisag unsa pa na nga lipoprotein the same lang sila format, iba lang ang contents ang procedure syempre. So kana next is the reference number. So ang first part sa ato ang reagent insert is the reference number. Makain ko dali. Sulat mo ko dali. So kung makita niyo sa inyong screen, ang reference number nakasulat na siya sa insert. At the same time, nakasulat po na siya sa iyang box or sa bottle mismo sa reagent. So, kailangan ang reference number para mabalaan kung unsa ang kulang na mga reagent na wala na send sa company. So, like, mo to siya. Then next is the kit size. Yeah, wala ga-move ang PPT Ay, wala ga-move? Oo antud karon one gyapon. Ay, wala mong. Yatay. Saan ni siya? Naka-pause imong screen share, namay nakabutan ra pause or play. Ay, ulit. Ulit na dali. Sige lang. Naka-pause imo haya? Asa nakabutang? Pa-screenshot daw ko or same siya sa Zoom o dili. Yatay. Record na lang mo ulit. Yatay. Asa nakabutang dire? Naa dira pag mag-screen share kaya. Or basi mano-mano na siya. Sa presenting ko tapos present tapos a window i-click. Present a window. Present a window. Sa dayon, nag-click na, i-click na akong PowerPoint, share. Yan sa dayon. Sige, wait. Next daw. Ano eh? Naka-full screen siya. Ay, wala na siya na full screen ng PowerPoint. Ay. Wala siya ga-next? Gina-next na ako, wala siya ga-next? Wala. F5 ni mo F5 to F5. Ano eh? Wala pa siya nag-F5 sa amo. Saan siya? Nakabalo magkuha na. Nag-next na siya, number 2 na. Ay, nag-next na? Number 2. Ay, wait lang. Reagent insert. Nag-next ko. Ay, tudlo na ko about sa reagent insert, delete tanan ng mga important points lang o mga kabisado na ko natunan ako kay Sir George na paano siya basahon. So, next slide is
ulitan ako, a reagent insert, it gives necessary details about the reagent. So it includes the details about the reagent, its use, importance, procedure, and reference number. So our reagent insert is the same as MSDS. So yung nako, kaya MSDS is napo dito nakabutang ang certain na details about the chemical, about kung paano siya gamiton o yung proper handling, yan na. So the same na sila, almost the same, almost the same. So reagent insert differ depending on the analyte being tested. So syempre, each na insert, iba-iba ang contents niya, but ang format sa pagpasunod sa insert is almost the same. So na ay test parameters, ay procedure, everything na kailangan nimo para wait lang, ay nagsusunod. Okay. So next is the reference number. So the first part of the package insert is the reference number. So kung makita ninyo sa inyong screen, ay nakabutang na reference number sa table, kit size, and configuration. So sa reference number, kailangan ng reference number para mabalaan sa certain laboratory kung unsa ang kulang na napadala sa Dialab, sa Dialab na company. Nasa late kulang napadala, so i-email nila ang Dialab or i-contact nila na ipadala itong kulang. So next is the kit size. So makita ninyo 4 by 1 by 10 ml, 1 by 1 ml. So ang meaning is there is one bottle of 10 liters of that reagent. So ano siya? Self-explanatory na siya. Ingani nga reference number na siya isa ka bottle of 10 liters reagent. So naaya ka ba sa configuration single reagent? Kaya may ibang good na test na kailangan og dual reagent. So kung nakita nyo itong hexokinase, di ba? Na reagent 1, ay reagent 2. So 2 reagents ang kailangan ato para ay sa iyang procedure para ma-test ang sample. Gets niya? Makasunod mo? Yeah. Sige. Ginabisaya ako para makakuan. Makasabot mo Bisaya tanan dire no basi na Tagalogers dire. So next is the test parameters. Ang method unya i-discuss ako na sa different na slide. So wavelength. So sa wavelength mo na siya to i-insert sa spectro. Di ba kunyari mag-test ka for glucose. So i-insert mo is 546 nanometer, imong i-adjust dito sa iyang murag may na siya murag may kanang binalibot-libot good para ma-adjust ang iyang wavelength. So kunyari glucose imong i-test. So i-insert nimo dito, input nimo dito 546 nanometer. Lang na siya. Ang temperature is mo na siya ang certain temperature kung asa nimo i-store ang imuhang reagent. So 20 to 25 degrees Celsius or 37 degrees. So at room temperature nimo siya i-store. So pwede lang nimo na siya ibutang sa isa ka shelf para dali para safe or para dali lang nimo makita ba na. Next is the sample. So each reagent different ata ang sample na ginagamit. Kinapo iba na reagent pwede gamiton na sample urine. So kani siya nga insert is din siya glucose oxidase. So ang ginagamit niya nga sample is serum or ETA or heparinized plasma. Next is linearity and sensitivity. So is mo na siya ang peak good kung asa kaya ma-detect sa reagent good. Kung asa kaya ma-detect sa reagent ang certain testing. So, ang linearity sa atong glucose oxidase test is 400 mg per dl. Ang sensitivity naman ay from the word itself, sensitivity from the nga particular na amount is kaya na niya i-detect. So, sa atong glucose oxidase kaya niya i-detect for as low as 1 mg per deciliter. So, gets niyo?
Hello? Oh, yeah. Gets niya, oh. Dali lang Pero bali, ano ko na ang sensitivity ug linearity, same lang sila. Ang lower lang ang sensitivity, higher ang Oo. linearity. Oo, Okay. oo. Yan na. Eh, di ba, kay naman po yung mga glucose na mga diabetic, maabot og 200 ilahang 200 milligrams per deciliter ilang glucose ilang glucose result, glucose level, blood glucose concentration, ano. So next is, di ba, method, di ba to ganina? Next is types of mode of reaction. So ang tawag aning mga endpoint, mga fixed time, kinetic, enzymatic, o so apat na sila kabuok. So apat na sila kabuok: endpoint, fixed time, 2-point kinetic, o kinetic enzymatic. So i-differentiate na to na sila apat. First is, ang tawag sila mode of reaction. So ang first is endpoint. So ang endpoint is from the word itself, endpoint. So at the end of the testing, dito na nimo i-read ang iyahang absorbance. So tanawon nimo na siya sa imong procedure. Di ba? Mix, incubate 10 minutes at 37 degrees Celsius or 20 minutes at 20 to 25 degrees Celsius. So read absorbance of sample and standard within 60 minutes. So pila ka reading kung isipon nimo, isa lang siya ka reading ko. After nimo incubate, nag-read dayon ka og absorbance, di ba? Mo to siya. Then within 60 minutes against reagent blank. So dapat ma-read na nimo ang iyang absorbance within 60 minutes or after nimo after nimo incubate, i-read na nimo yung absorbance. I-record ay mo pa man gud na i-calculate ang iyang absorbance later. So itudlon ako sa inyo ang paano basahon ang procedure. So next is fixed time. Ang fixed time, there is a designated time on how long you are going to measure the absorbance. So from the word itself lang dyan, self-understanding lang. Then 2-point kinetic. You read the absorbance at 2 different points. The initial absorbance and the final absorbance. So tanaw na po ninyo ulit sa procedure kung tama ba nga iyahang pag-read sa absorbance is the initial o final, or nag-read sa absorbance kaduha lang. So tanawa sa procedure. Mix, incubate for 60 seconds at 20 or 30 degree or 30 to 40 seconds at 37 degrees. And measure absorbance 1 against reagent blank. So i-measure niya first girit sa niya first ang initial absorbance. So ang tawag sa initial absorbance ang A1. Ang A1 ni mo na yung initial absorbance. Next is incubate for exactly 60 seconds and measure absorbance 2. So after nimo gi-record na nimo. Pag man nimo record, i-incubate na pod nimo ulit ang sample. Tapos for after 60 seconds, i-measure na pod nimo ang second absorbance. So mo to siya, i-record lang gid nimo siya kay ikaw mag-calculate ana. Samot na kapag kana ang mga laboratory dili automated ilang spektro kanang kanang low end lang gud na spektro, kanang casual lang na spektro photometer ikaw pag mag-calculate sa glucose concentration. So in order to calculate absorbance per minute, minus nimo ang initial absorbance minus final absorbance. Naka-follow mo or gusto niyo uliton sa ba? Hello? 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 Ay, nami Ay, ano ninyo? Nasundan ninyo? medyo lutang lang gamay pero basta ang 2-point kinetic is my initial and my Final final. absorbance, Oh. Kung Pero- makita niyo sa procedure na A1 o A2, di ba? Mostly nga naay kanay para sa urea, nakabutang siya 2-point kinetic fixed time, decreasing reaction. So mag-expect ka na ang pag-read sa iyang absorbance is kaduha. Kay 2-point man, you read the absorbance at 2 point.
initial and the final absorbance. Gets Oo, it? yan. Oo, yan. Pero paano siya magawa ng step by step while na procedure? Ayun, yan na kayo. Mag-discuss mo naman procedure niya. Sige, sige. Sige. Ang gusto lang ako kay namo goy basig pangutanon man ni ma'am. Yari pangutanon man ni ma'am na nakabutang sa method niya kay kuan kinetic enzymatic mga ana or two-point kinetic niya mangutana si ma'am kung what is two-point kinetic ana. Mga ana god. Kasi mangutana siya sa inyo ba mo tong na ko siya i-explain na ko siya para makabalo mo ba na important kining method sa method important kining mga test parameters kay gina-ask mo ni basta ko gi-ask ni Sir George ako isa-isa ni kung saang importance ng ana god para kabalo lang mo ba. So next is kinetic enzymatic. So the kinetic enzymatic there's the measurement or reading of the absorbance is at constant time or measuring in intervals. So kung tanawan ninyo sa test na nakabutang kinetic enzymatic sa iyahang method para sa ato ang serum glutamic oxaloacetic transaminase or AST, ano di ba mangyani? Asa ni gina-test? Liver function ni siya, liver function test ni ang GOT. Maalala pa ninyo, kay, mo guni siya, first year, para i-introduce ni Sir George sa mga for first year. Maalala ninyo ang, SGOT or AST? Ha? Oo. Liver, na siya? Liver panel na siya. Liver panel na siya. Sige ko, tama. Ang kinetic enzymatic, guys, is kung tanawin mo sa procedure nga na ay kinetic enzymatic na nakabutang sa iyang method is mix, read initial absorbance against air after 1 minute and start a timer. So, ang buhaton ni mo, ang mix, read initial absorbance against air after 1 minute and start a timer. So, sundan ni mo ang procedure tapos i-read ni mo i-explain lang yan ako guys kung paano siya ang reading sa kinetic enzymatic. So, in interval siya. So, read absorbance after 1 minute, 2 minutes, and 3 minutes. So, ang nasa 1 minute interval in reading the absorbance. Mo na i-point sa kinetic enzymatic. Gets niyo? Wala to ang point sa kinetic enzymatic. Mag-read ka og absorbance in interval time. So, mag-read ka sa absorbance after 1 minute. So, after 1 minute na po, di-read na po di mo ulit. So, after 1 minute na po, di-read na po di mo ulit. So, depende na sa procedure sa insert. Kaya na mo iban good nga, maaptan og 5 minutes na reading sa absorbance. Hello? Yeah. I-take note na ninyo kay para ma-explain na ninyo kay Ma'am Dalig ba kung saan kinetic enzymatic, ang mga mode of reactions para ma-explain na ninyo ba kay mostly ginapa-differentiate maguna sa mga sa una tong exam na mo sa CC Lab kay ang ginapa-essay sa mo kay differentiate the mode of reactions or ang procedure amo ang i-dictate ang procedure ba na good. So mao na mostly ang gagawa sa sa CC Lab na exam namo sa una. Mostly essay lang kay Sir George. Essay lang ginatanan sa lab. So para para ma-enlighten lang mo, sure. Enlighten lang. So next is increasing and decreasing reaction. Kung mapansin niyo sa di ba? Kung mapansin niyo sa tong test parameter sa method na ay nakabutang kinetic decreasing reaction or 2-point kinetic decreasing reaction or para sa glucose ata kay kuan endpoint increasing reaction. So ang meaning ang increasing reaction means there is an increased enzyme to substrate ratio. So pag-increase ang enzyme, ibig sabihin increase ang enzyme reactivity good sa atong substrate. Na atong substrate man kay ang makita man ato ang substrate sa ato ang sample mismo or sa solution mismo.
ma-different ay murag tapos ang decreasing reaction kabaliktaran lang sa increasing. So amount of enzyme is smaller than the substrate. So ang enzymatic activity niya is lesser. Then ang incubation period is none to less incubation period. So naiiban nga nakabutang na method decreasing reaction pagtanaw nimo sa iyahang procedure wala incubation na po iban nga less sa incubation kaysa increasing kaya ang purpose man gud sa incubation is to increase the enzymatic activity kung mas ibig sabihin na kung mas longer ang incubation period mas taas ang enzymatic activity. So gets niyo? Ano lang? Ngana na siya kay para ngana na siya kay ginapa differentiate na siya. So para makabalo lang mo. Senda na ta mo PowerPoint on niya para may guide mo. So next is kani nga part sa ato ang reagent insert, the summary and the test principle. So the summary, it states the clinical significance of the test. So kung nyari kung mangutana si ay ang gwapo mo na mag-compile gud mo daan og insert. Nyari nga na lesson na ninyo ang glucose sa lecture na lesson na ninyo sa ang glucose sa lecture, ang di ba lipids na discuss po din niyo, ang protein, nitrogen o proteins. So katong apat dapat mag-compile na mo daan og iyang insert. Ang kaya halos tanan magud na company the same lang og procedure good. Pero lang ata iba mag-differ lata sila sa ginagamit nila na volume kay na iban ml lang ginagamit na iban microliters lang ana. So like I said, summary, it states the clinical significance of the test kung para sa ang test kung sa iyang gina-test. So para kay glucose oxidase, measurement of glucose concentration, monitoring for diabetes mellitus or other applications such as neonatal hypoglycemia, God. So nadaratanan sa summary ang clinical significance sa test. So next is the test principle. Basi murag natudlo naman siguro ni sa inyo sa CC ang mga different test principles sa different methods. So para sa glucose oxidase, so gid siya daan, naka-detail na gid daan ang nakabutang sa principle. Imo na lang gid siyang i-familiarize. Okay lang man din mo siya memorize, i-familiarize ang gud nimo. So para sa glucose oxidase, di ba kung makita ninyo, in the presence of glucose oxidase, glucose is oxidized to gluconic acid. So si glucose, asa man makuha si glucose, di ba sa sample mismo. So pag ma-detect sa sample ang glucose, si glucose oxidase iyang i-convert si glucose into gluconic acid until such time na maka-form siya og colored compound which is pink color. So the same na sila tanan pero iba-iba lang og principle. Ang final gid niya na product is the colored compound. Kaya mo matutong gina-measure ang colored compound. So sa glucose test, pink color ato ang gusto makita. Di ta gusto makita blue, green, or sa ba dapat pink. Kaya kung iba ang color, iba pod na absorbance ang ihatag sa imuha, iba pod ang result na imong mahatag sa patient. Diba? Kung isipon nimo. So si pink color, mao ning ginadetect sa spectrophotometer. Kasunod mo? Hello? Yeah. Yes, kuya. Okay lang. Dili siya paspas, dili siya libog sa ba. Di man kaayo. Ano lang siya kaya ginatudlan to pa sa basahon og a little bit of principles lang og mga everything. Then, pink color lang ato ang ginadetect sa lain-lain mga color na iban yellow, na iban ito yellow, basta nakalimot ko gagamit siya itong nitric acid para may mo yellow ang sample para mo ito i-detect sa spectro, basta colored compound ang ginadetect sa spectro. So kabalo naman guro mo sa sa principle sa spectro, so di na ako na-equal na siya magdugay. Sige, then next is the reagent composition. So
From the word itself, ang reagent composition is dito tanan nga murag ingredients na ingredients kung paano nahimo ang reagent. So ana lang. Next is the reagent preparation. Wait lang, ano tabi. Ano ko dali? Masulat ko dali. Radyo. Sige. So, makita ninyo kung magsulat-sulat ko? Oo, kuya. Sige. So, di ba, reagent preparation, naiba niya, wait lang. Ang naalang reagent preparation, para sa glucose oxidase good, ang glucose oxidase, one reagent naman siya. So, dili na siya need og reagent preparation. So, diretso na ka sa procedure, nga na. However, sa ito ang hexokinase na test, kung maalala ninyo, wait lang, itatag hexokinase dali. Wait lang. Hexokinase. Ano eh? Makita ninyo ang makita ninyo? Hindi na lang ako mag-explain. Makita ninyo? Hello? Opo. Oh, yeah. Karang sample stability. Ano siya? So, kung makita ninyo dere, sa ito banda. Reagent preparation. So, dito sa reagent preparation, gina-dictate kung paano ka maghimo og working reagent. So, kung makita niyo sa procedure niya, either of the two lang nimo, either of the two sundo nimo. So, kung wala mo i-working reagent sa laboratory, kaning substrate start mo ang isunod na procedure. If kung ang laboratory kay mostly laboratory man nagit sila working reagent, ang sample start na procedure ang inyong sundon. So, kung isipin nimo asa mas dali, ang substrate or ang sample start? Samples. Mas dali ang sample start eh. Diretso na. Sabi ka sa PowerPoint. So, paano nimo buhaton ang working reagent? So, ano na siya, dahil lang man mix 4 parts of reagent 1 with 1 part of reagent 2. So, halimbawa, sa inyong laboratory, gabuhat sila og 1,000 UL. 1,000 UL na total na reagent. So 4 parts man, 4 parts of reagent ay 4 parts of 4 parts of reagent 1. So pilay mo kailangan itungan nimo ang 1,000 UL into 4 parts. So ang answer is 800 UL. 800 UL of reagent 1. Then 200. Tapos para makuha nimo ang kailangan nimo nga reagent to, i-minus na nimo sa 1,000 UL. Ang 800 so 200 UL. Ano lang. So ang kailangan nimo para makahimo ka total of 1,000 na UL na working reagent, kailangan nimo og 800 UL na reagent 1 o 200 UL na reagent 2. So, dahil naman siya, simple math lang. Gets niyo? Hello? Oh, yeah. Dahil naman siya, simple math lang. So, next is reagent stability and storage. So, sa reagent stability and storage, dala niyo makita kung asa ang mali dahil itong ganina dahil guys tong at room temperature mo na ito ang standard temperature ko asa niyo siya incubate or incubate malit na ito. So conditions, so protect the test from light, close
close immediately after use, avoid contamination, do not freeze the reagent. So, kung nakita ninyo, ang storage niya is at 2 to 8 degrees Celsius. So, dapat dili mo siya i-freeze. Ibutan mo siya sa cold temperature, pero dapat dili mo siya i-freeze. Wait lang ha. Wait lang ha. Ay, nag-chat. Hello? Wala mo kasabot? Hello? Nay, wala kasabot? Nagsurya lang mo, sabi sila eh. Diba? Hello? Ah, Medyo lutang-lutang pa, kuya. Ang nalutang mo, no? Okay lang mo? sa akong gikalibugan lang kay itong sample og substrate nasa yung PPT mo gudi nakabutang ang substrate kay ready to use, so mas sayon himo na ay mas sayon ang substrate kaysa sa sample ya eh. Ay, dili. Ano na siya? Ay, modi ay. Ito, asa to banda? Asa to banda? 10 ata yun, 10, 11. Ayan. Asa to? Kasi yung gikalibugan banda. I-ano daw? I-ingal sa kuha kay para ano na to? Emphasize na to ba? So, may procedure mo ko dali. Ay, tumanday natin ito dali. Ano? Ay, ano ni siya? Asa nakabutang ready to use? Asa na? Sa PowerPoint nimo yan, nakabutang sa PowerPoint nimo. Ay, dili. Ang ginamit Slide na 11. ang ginamit na is ang reagent is ready to use na siya, baka na magamit na gud mo siya din. Dahil mo kailangan diretso na gud mo siya magamit. To sa substrate ya. Tapos ang sample kay need pa i-solve, di ba? To PPT ya. Slide 11. Ay, ang ginamit na kay kanang diretso na ka, di na ka mag-imo og working reagent. Ginamit na. Ay, okay. Ang kaiba lang nila ang substrate no kay 2 kinetic ang enzyme na reading. Meanwhile ang sample start kay itong Ay, dili. Nakabutang diri ka magtanaw sa iyang method. Method niya endpoint. So, either substrate or sample start, ano lang gid siya, one reading lang jud. Iba lang ano sa procedure, oh. Hala, wait lang. Ay, let's na ako. Kay sa substrate start man god, kay di ba wala pa man ka nagmix og working reagent. So na kay first absorbance, kay first absorbance mo is gikan sa reagent 1. Tapos ang reagent 2 mo na yang second absorbance kay nag-add ka og reagent 2. So kailangan nimo i-measure. Gets mo? oh yeah, gets na ako. Pero ang one reading yapon siya. Nagkaduha lang imong absorbance tungod kay duha ka reagent imong gigamit. Pero mga ready to use na yun siya no. Ready to use na ni siya. Ibig sabihin sa ready to use ka na diretso nagugka, di na ka mag-mix-mix. Okay, gets na yan. Wait lang, namo ko yung nag-chat nga di wala daw nakasabot. Atay. Asa banda? Asa banda wala nasabtan? I-chat daw. I-chat daw sa amin kung asa banda ang wala nasabtan. Hello? Nadi Jo? Si Joanne. Jo? Nadi, namong ginagano, nadi basi nay wala nakasabot ba? Asa daw wala man sa nag-iyon sa kuha. Bas Sure, mo ulos no? na mag-chat. Wait, Sige lang. mag-message mo guys. Willing ko magbalik kung atud masabtan ninyo. Gamay naman niyo, 19 lang ni. Pictures na naman ng iban.
I-chat na ninyo. Kaya kung... Asa ta banda? Dali na. Saman, Nay, wala nakasabot? Hello? Padayon Ako mo? nakasunod po kuya. Badayin lang po kuya. Nainangutan. Asa do ang 800? Asa ang 800 yung Ay, kani. So, di ba, kung tunga, di ba, imat lang gud nimo, di ba, 1,000 UL imong paon. So, ang buhaton nimo ana, in order to mix reagent to reagent to, di ba, kay 4 parts man imong kailangan sa reagent 1. Right, tama man ako mat, di ba? Oh. Di ba, 4 parts man imong kailangan sa reagent 1. So, di ba, 1,000 UL, tama ba kung i-divide sa 4? Dili. Kalimot. Yan, blanco na po ko, wait lang. Pero kung isipon mo ganun, di ba, ang total nimo na kailangan na reagent is, working reagent is 1,000 UL. So, paano nimo siya i-mix, i-hati into 5 parts? 5 parts. So, by 200, so, 1,000 divided by 5. 1,000 divided by 5. Kaya di ba answer kay kuan? 200? 200? Oh, 200. 200. So each part nakay 200 UL, di ba? Oh, gets na ako. Sige. Each part nakay 200 UL. So 200 times 4 kay 4 parts man mo kailangan sa reagent 1. 4 times 200, 800. So, 800 of reagent 1. Kung 1 part man kailangan sa reagent 2. So 1 times 200 equals 200 sa reagent 1. Reagent 2 dahil. Gets niyo? Nag-gets na daw. Moday, reboot mo. Sige. Okay. Next is, kato guys, clarify na ako to ganina dahil incubation na itong, atong temperature din na incubation to siya. Ang storage jud is at 2 to 8 degrees Celsius. So, stability is up to the indication of the expiration date. So, permintigin na ninyo isipon guys kung ay tanawan ninyo reagent kung expire na or dili. So note, the measurement is not influenced by occasionally occurring color changes as long as the absorbance of the reagent is 0.3. So ang ginapamina na is as long as ang mong gigamit na reagent is glucose oxidase or glucose na reagent kay murag sa hexokinase the same lang ata ang absorbance 546 nanometer. So, basta glucose oxidase yung gamit, dili na mag-matter kay di ba ang gina-detect di ba sa spectro is the absorbed light. The absorbed light, di ba? The absorbed light ang gina-detect. So, kung high concentration ang glucose sa sample, mas pinkish siya, di ba? Kay pink man ang glucose test, pati po ang hexokinase po. So, ang glucose test in general, pink man, kung mas intense pink siya, mas higher concentration, mas taas ang absorbance. Tama ba? O, tama. Mas taas ang absorbance, mas taas ang concentration, di ba? Kay Beer's law, di ba? The concentration of the substance is directly proportional to the absorbed light, not directly proportional to the transmitted light. Di ba? Mamana, no? Mabasaya na siya. So, basta mo itong pinaka-ay, di ba last time, di ba, kay gipangutanan, magod mo ni Ma'am Dalig about sa kuan, di ba, gipangutanan man mo ni Ma'am Dalig itong about sa spectro, na Beer's law. Tingala ko nga inyong answer kay kuan, kanang murag naglibog mo. Nga nila yung nga nila basta Beer's law. I-type na ko sa
Beer's law. The concentration of the substance is directly proportional to the absorbed light but indirectly proportional to the transmitted light. So, ano lang Beer's law guys The concentration of the substance is directly proportional to the observed light but indirectly proportional to the transmitted light. So, na siya ang Beer's law para kung pangutanan ni Ma'am Dali masabtan, maano din niya ba, ma-internalize din niya yung answer. Eh, mo man nag-iingon niya ni Sir George mo. Ano na ako, isulat ako yung word by word na pagkaingon sa Beer's law. So, balik ta diri guys. So, like I said, dili mag-matter ang color changes kay if intense pink ang sample, intense good ang color, ibig sabihin mas higher yung concentration. So mag-expect ka ang absorb niya nga light or absorb absorb light niya or ang absorbance light niya is higher yung absorbance. So dili siya mag-matter. If kung lesser pink siya or mas light siya, ibig sabihin mas taas ang transmitted light tapos ang absorbed light is baba. Ang absorbance po is baba. So gets niyo? Hello? 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 Gets ya? Netgod ni Kuya. Ayun sa. Katong observance, tumagbaba-baba. Sige. So, di ba, nakabutan dere, the measurement is not influenced by color change. So, as long as imong gigamit kay glucose oxidase reagent, o tama ang imong wavelength na gi-input sa spektro, dili na siya mag-matter. Kay kay sa absorbance mo na sa absorbance na mag-matter. So, kung isipon nimo, di ba kay pink, di ba ito ang ginapangita sa glucose, pink color. So if kung intense pink ang sample, kung makita mo ganun nimo sa makita mo ganun nimo na sa sample mismo kung saka pink, kung saka light pink Basta maghatag lang akong video sa inyo ha. Namo ko nakita na video na dahil lang siya sa button ba. Sendan lang tamo video link ko niya. So if kung mas intense ang pink, ibig sabihin, mas taas iyang absorbance. Kaya gamay laman na light na makapass through sa cuvette. Di ba kay cuvette man itong ginagamit na Dili mo ganyan mano, hindi mo ma-imagine. Imagine na ninyo. Tapos, kapag mas light pink siya, ibig sabihin, mas baba ang iyang absorbance. Kaya dali lang makapass through ang light. Gamay lang ma-absorb na light ba? Gets niyo? Okay na. Okay na? Sige. So, sample stability and storage. So, tanawon lang ninyo na diri sa tanawon lang na ninyo ang valid kanang sample good na sample na valid for testing. So, separate at least 1 hour after blood collection from cellular contents. So, diri sa sample stability and storage. Nakabutang diri if kung dili nimo siya ma-test dayon ang sample, asa nimo siya in what temperature nimo siya ibutang. God. So, kabalo naman nga na sa specimen handling siguro. Yan ako na-discuss guys. Basta specimen handling na siya. Para makabalo lang mo ba nga naay nga ni sa insert. So, next, kani standard. So, each na analyte guys is different ang concentration.
So for the glucose test, ang concentration niya is 100, ang standard concentration niya is 100 milligrams per deciliter. Ha? So mula niya tandaan rin sa may standard na part sa legend insert, ang concentration kay kailangan di ba na so, sa kung maalala ninyo katong gipahimutan ni Ma'am Darigo activity itong last Saturday, di ba na may formula dito? Maalala ninyo? Ano yung formula dito? Hello? Sa procedure? Hello? Oh, yeah. Maalala ninyo itong may calculation? Pag ginagawa ko sa inyo niya, naman niya. So manatandaan ang concentration na yung tandaan na basta each analyte, iba-iba ang concentration. Pero sa glucose, 100 milligrams per deciliter ang iyang standard concentration. So next is the manual test procedure. So before ta adto sa procedure, ang mga terms sa procedure ato ang familiarize. So first is blanking. This method is used in order to remove interfering chromogens. So ang ginabuhatan na sa blanking guys, maghimo kag water blank. Mostly water blank ang ginagamit sa mga reagent. So kung makita ninyo nila sa procedure, di ba? Lang sulat-sulat na rin. Makita niyo sa procedure, di ba? Hindi ko sulat na rin. Kung makita niyo sa procedure, kung makita niyo sa procedure guys, para makahimo kag water blank, kailangan nimo 1,000 UL of glucose oxidase reagent and 10 UL of distilled water. So ang ginabuhat na guys is para ma-adjust gud nimo ang machine. I-adjust mo siya ang machine. Adjust mo siya ang machine. Murag kanang nakaalala na mo kanang katong sa good sa biochem good na lab katong analytical biochem wala hindi mo no biochem katong na lang katong weighing scale good na katong kailangan nimo siya i-adjust to zero. Maalala ninyo? Zeroing ang tawag mong sa blanking, other word zeroing. I-zeroing nimo ang machine good kay para kay di ba kung mag-weigh di ba ka atong di ba mag-weigh di ba ka kailangan zero dapat mag-weigh ka sa to analytical balance or any weighing scale sa laboratory good katong sa to siya nga na ano yun chemistry basta ang blanking is also called zeroing. Lalagay gusto lang. Blanking is also called zeroing. Dapat masa explain man. Dapat ang imuhang machine i-zeroing nimo siya para ang absorbance is precise ang absorbance na ihatag sa imuha ba. Gets niyo? Hello? Opo, kuya. Zeroing ang ginabuhat sa basta na mo sa procedure kanang video na ihatag na ko. Ay, wala din nag-play. I-send na ta mag video sa procedure niya para makabalo mo visualize niyo unsa ano siya buhaton. So next is standard. Standard is used to adjust the machine to its optimum function. So di ba si standard is ang gina-detect ana is ang standard magud na siya glucose daan. Pero i-simulate niya ang sample nga na glucose ba. So the same lang sila o paano buhaton ang blanking. Ang pagkaiba lang is kailangan ni mo standard solution. Standard. So standard used to, as I said, used to adjust the machine to its optimum function. Kaya ginabutan mo na sa isa-isa sa spektro. Ginabutang-butang na sa isa-isa ba, dili mo na kumakuan ba? Ma-explain siya kay mas gwapo na makita ko ninyo. Sendan lang ta mag-video niya. Kani man gud dili na ko ma-play man dapat di. Naka-share screen ko ba? Di na ko siya ma-play.
So next is the sample. So sample is called the unknown solution. So wala ka kabalo kan nga naay glucose gyud sa human blood human sample, kabalo ka na ginay glucose. Except sa ihi. Except sa ihi, bawal dapat wala glucose sa ihi. Pero wala ka tagagamit og ihi sa sa clinical chemistry na glucose testing, di ba? Mostly blood man. So, sample is also called an unknown solution. So, wala ka kabalo kung sa kataas ang concentration sa yung glucose, wala ka kabalo kung taas ba or baba or normal ba. Nagod. So, mo na siya ang sample. Ang pagbasa ni guys, paano na siya pagbasa guys ha? Paano? So, naansa nimo ang blanking. Naansa nimo ang blanking. Tapos, pag gano'n mo blanking, isulod mo siya sa, na may chamber, manggod ng spektro. Sulod mo siya sa spektro. Tapos, i-zero out nimo ang i-zero out nimo ang absorbance niya. Dapat zero, jud. Naman ay auto detector. Nagod marag, I read out display. Baka kabalang sa read out display or read out device katong murag screen nga nakabutang kung pila yung absorbance dito tanan nakabutang kung kung pila nakabutang ang absorbance so dapat kato zero gito siya, zero dapat bago mo mag-test. So pag ma-zero na to ninyo, pwede na mo mag-proceed to standard. So si standard, maghatag po siya o standard na absorbance. So dapat katong absorbance na to is considered normal kay standard man. Standard man siya na na absorbance. Ay standard na absorbance man yung ginahatag. So mo to siya. So next is the sample. Pag gumanin nyo, manaka sa blanking o manaka sa standard. So next is the testing of the sample. So, muna na siya. Kaya ang absorbance po dahil sa standard is kailangan pa din mo sa calculation para makuha ang glucose concentration. Makasunod mo guys, dahil sa procedure. Yes or no? Hello? Lito na ko? Hello? Oo, yeah, kung pwede lang. Lito na ko? Oo, yeah. Lito na ko. Sige. First is blanking. Pag blanking sa ka, before ka mag-proceed to standard, to sample, ang purpose sa blanking is to remove interfering chromogens or for zeroing. Kailangan dapat naka-zero ang absorbance sa light. Kung dili naka-zero, may something, may 0.1, 0.2, 0.3, maka-affect na siya sa result. Dapat zero, jud. Diba? Kung isipon mo kung madugangan ang absorbance, so madugangan po ng concentration sa glucose. Diba? Kung isipon mo. Then is the standard. Kailangan ni mga standard kay not only mag-calculate lang ka for the glucose concentration, but also para para i-show niya kung sa ipakita niya sa inyo kung sa ang standard na absorbance. Standard man. So more siya ang actual absorbance na ihatag sa imuha. Dapat na absorbance na ihatag sa imuha. Next, pag gumanakag standard, gumanakag blanking, next is the testing na sa sample. Next is mix and incubate for 10 minutes at room temperature. So, ipaano nimo siya, ibutan na nimo siya sa test tube rack, tapos stay lang nimo for 20 minutes. Stay lang nimo siya for 20 minutes ang karitanan nga solution. Stay lang nimo siya for 20 stay lang nimo siya for 20 minutes at room temperature. Then after 20 minutes kaya naman kay timer So i-time niyo mo siya 10 minutes or 37 or 20 minutes. So mostly ang ginagamit nila 10 minutes jud. Gets niyo? Kasunod mo?
Ha? Liton pa? Hello? Kuya, nako'y pangutana. Unsa man? Sige, pangutana lang. Ay, sige, pangutana. Sige, pangutana. Kung 2-point kinetic na anong gamiton, kuya, unsa dili na siya same ang procedure ana? Or sa endpoint lang na siya nga procedure? Ano lang, iba lang ang iya reading sa absorbance. Pero the same lang procedure. Like, masa na to? Ay, wala mo ito point kinetic din na ano. Wait lang. Sige ito may 2 point kinetic ganina. Kung tanawon nimo the same lang sa blanking, reagent blanking na yung gigamit, so wala na siya nag-add of water. Reagent blanking na, so pure reagent na yung gigamit kay sana dala ha. Dito na ka, sige. Namang yung wala. Dili sa urea manggod, iba-iba manggod ng procedure halos. Basta tagaan na tamog ano niya, tagaan tamog para mas dali na gud yung memorize, tagaan tamog murag paansan yung buhaton ba. So ay kaning first is nag-blanking siya, reagent blanking lang kay ang reagent manggod is clear na siya. So if kung i-on niyo ang spektro tapos wala siya ma-absorb na light, ang transmission niya is nasa 100. So dapat ang transmission nimo 100, ang absorbance nimo dapat 0. 100% absorbance, 0% absorbance, 100% transmission. Eh di ba clear man ang reagent. So dali lang makapass through ang light. So 100% absorbance gid siya. Di ba blanking zeroing, so dapat 0 ang absorbance. Gets niyo? Apo, kuya. Basta kung makita niyo sa procedure, good. Panaisan na ko. Ha? Wait lang. Kung makita ninyo sa procedure na isan na ko, makita ninyo na gi-adjust niya absorbance to 0 tapos gi-adjust na po niya ang transmitted light to 100. Kung makita ninyo niya procedure. Para dili mo manubulag, yung isa na niya pag-adjust sa blanking. Kasi maano mo ba, malipog mo. Dapat tingnan na siya zeroing din ng blanking. So, same lang sila pagbasa panig yapon. Ang pagkaiba lang is reading lang sa absorbance. Diba kung tanawin mo, reading sa absorbance of incubation, makita ninyo, mas less diba yung incubation? Diba kay decreasing reaction man. Kung ma-expect mo na lower enzymatic activity, kailangan siya lower enzymatic activity, so lower yung incubation period, 60 seconds lang, diba? Tingnan ako ganina, to increasing, decreasing. Paalala ninyo? Incubation period is longer, none to less incubation. So, mas baba incubation pag may decreasing na kabutang. Kasi 1 minute lang. 60 seconds na niyo. So, ang pagkaiba lang, Jude, is ang incubation kung decreasing siya. Pero kung increasing siya, mas longer yung incubation. And the reading of the absorbance. Di ba naalala ninyo, tingnan ako, ang A1 kay initial or first absorbance ninyo. Initial. Tapos ang A2 kay final absorbance. So para makuha niyo ang absorbance per minute, nadirang formula. So nanagitanan sa kuha ng formula, nasa reagent insert po ang formula. So unsa pa man ninyong kuan, yung concern? Apa? Pag pumanay na magunta? Napa may question? Questions are the questions. Okay, puman naman o puman na, kaya ano na lang ni siya, reference method na lang ni siya. Reference change dahil. Tuloy naman ako ng kuan. Ayun, mabalik.
Napa may question before ko mag-proceed? Ha? Alam mo kaulaw? Hello? Question? Napa may question? Ay, chromogens. Namin eh. Namin, nagsulat din. Ano po ang chromogens, kuya? So, ang chromogens, guys, is interfering substances. Interfering substances like interfering substances that will influence the testing good. Dari, glucose. Tapos, na kayo nabutang ditong, semo reagent, glucose food. Glucose semo, kaya di ba, ang content sa sa reagent, kaya wala may glucose. Pero wala ni mo ba kung naay interfering substances sa imong reagent, kaya dapat wala man. Kaya maka-affect man na siya sa test. Gets niyo? Gets niyo? Saan ang mutana? Weya? Okay na, Weya? Si Weya. Hello? Hello, si Weya? Hello? Mato siya, Weya, ang chromogens. Sige. So, magpaspaso na lang ako ni guys. So, kanay reference range. So, sa glucose na reagent, glucose reagent, sa glucose na insert, nakabutang na reference range for newborns, for children, and for adults. So, muna yung tanaw yung basis. Basis sa imong normal values. So, last two na lang, guys. So, guys, table your method. So, muna yung gipabuhat ni Sir George sa mga sa una para mas dali ko na mo ma-memorize ang each procedure, each test sa each analyte, or each method sa each analyte. So, yung yung button, guys, para mas dali lang ninyo siya matanaw, good din mo magtanaw o package insert na pagkalaba-laba. Ang ginabuhat, ako guys, yung man ang ginabuhat karon kunyari, karon nga week, di ba, nag-glucose man ta, glucose testing man ta, so gi-input na ko ako ang mga different na kailangan, na i-memorize, mga points sa glucose testing. So, pwede po ninyo na siya, dugangan o clinical significance. Clinical significance. Pwede po na siya dugangan clinical significance. So, basing mamatana po mo kung sa procedure, paano niyo i-fit din ang procedure. So, na siya guys, shortcut na method. Paano ang procedure. Mas shortcut good na method paano sa easily memorize ang procedure. So, di ba, kung mapansin ninyo nga almost the same lang ang ibutang na amount sa reagent and amount sa distilled water, sa standard o sa sample. So, ano siya ibutang dali? 10 UL plus 1,000 UL. And then, i-include ninyo ang incubation period. And then, read the absorbance. So, murag itudlo mo ni Ma'am Dali kunta at wala sa Sabado, good. Para mas masabtan ninyo sa inyo, sayahan na lang ninyo siya, sayahan na lang i-base yung understanding. Tudlo na ni Ma'am Dali short ko kay feel ko gani pa ibubuhaton punta niya yung gani. Feel lang nako. Kuya, good sa wavelength. Asa? Ang depende lang na sa imuha kung asa na wavelength imo iset. The same lang na ihatag ng absorbance. Bisag unsa pa nga wave, basta ang i-base ni mga wavelength is ang nakabutang sa insert mismo. Bisag unsa pa nga wavelength dira,
ang ihatag sa mo na absorbance is the same lang. So kato. Unsa pa yung questions? Sige ba questions pa? Para last man naman ta. Mag-entertain ko questions. Tama may questions? Questions, guys. Wala na? Nag-take note mo? Opo, yeah. Sa pa ba? Sa pa yun yung, may, question? Dahil lang mag-itsa pa sa ng maning package insert na sa whole. So, balikan na to. So, morning ang reference number. The amount kung pila ka reagent ang na. So, the same lang yung tanan og format pero iba-iba lang og content. So, ang purpose sa magita ko sa ang itudlo kay kanang para makabalo lang mo ba? Kabalo lang mo basahon kay ginapaisa-isa sa magud ni each content. So, para sa kingani pabasahon ni ma'am ni sa ni siya reference. Yung ka reference number, the number of reagent na present in 12.5 liters So mangutana si ma'am method nimo endpoint increasing reaction. So mangutana si ma'am unsang endpoint sa increasing reaction kabalo na mo unsa. So temperature is mo na siya incubation niya temperature. So wavelength ngana mo gud pangutana ni ma'am isa-isahon din niya sa inyo if kung mag-recitation or sa ba. Ngani mo basta tong first ako nga kitaan ni Tamema kay ngani kay Sir George gud to. Sir George yung sa ko yan gibuhat niya sa ako katong gina-guide kaniya mag-answer. Kato lang guys, wala na may questions. Paulit ko last dito sa may blanking na part. Okay. Blanking na part. Asa ka blanking katong water blanking or reagent blanking? Asa banda ni reagent? So ulit na ko diri sa mga reagent. The same naman sila. Ang pagkaiba lang is wala lang ka nag-add water. Reagent blanking man ang pangalan. So pure reagent lang gibutang, wala kay gibutang na tubig kay reagent blanking man yung gibuhat. So ulit na ko So ang gibuhatan niya diri is nag-reagent blank lang siya. So purely reagent nang iyang gigamit. Kay clear man ang reagent, so kaya niya ma-zeroing by itself lang without addition of water. Kailangan niya kaya na niya i-zeroing ang spectrum without the help of water. So clear gid kaya siya nga solution. Maong kaya na siya ma-zeroing good. Gets mo, gets? Sa pa, napay question? Yeah, dito good sa method tong sa may increasing o decreasing. Na nakabutang dito nga UV ba? Unsa tong ginamit sa UV dito sa method? Ang light na gigamit. UV light. Karang mga GPOD. Karang tong GPOD napad to siya kauban ni. Glucose oxidase GPAP, GO. Oo. Sa to? Kato na dito din na yan na move na nimo to. Ay, Tong sa increasing. ay tama. Wait lang. Ay tama. Dapat ay isa nga part sa reagent na terminology manggod sa na terminology sa kuan, na terminology sa insert mismo. Glucose oxidase diol.
Sa to? Saan to banda naman to dari? Lulugi. Mama ko yung naabang ko yung part sa insert nga na yung terminologies. Pero si Days mata ng hindi PAP man. Search na ako sana big Google. Kalimut lagi po ano sa meaning sa pop. Catalysis the oxidation of hydrogen peroxide. Ano pop ma'am? Wala ba nakabutang? Kung si meaning sa pop? Ay, glucose oxidase, phenol, and 4-aminophenazone. Wala meaning sa gut pop. Wala meaning sa gut pop, Johar. Yan. Thank you, yan. Wala na. Ito na, may natunan ba kay mag-uulgi ko ang yugma kung ipa-recite mo ugma tapos hindi po mo kukuhan. Siguro may mga lalasugi pang ingon. So okay naman guys, maulang man to. Kung na may question guys, pwede mo ko ninyo i-chat ko ninyo directly. Or sa ba? Thank you sa inyong time guys. Thank you, thank you po kayo sa time. O pag-input sa mga visual aids. Sige, send na ako sa inyo ang visual aid o mag-send ko video sa inyo tapos ikuha na ninyo. Tanawan na ninyo. Sige, Thank you, Gidya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Thank you.